Well, mga kapopong pinag-uusapan ngayon ang patungkol sa kinalaman sa galaw ng mga oil tanker ng Venezuela at sa ugnayan nito sa United States. Sentro ng usapin ang paglalayag ng mga barkong may kargang petroleum-related products at ang tugon ng US sa isyong ito. Bago pa man makuha ng US si Venezuelan President Nicolas Maduro, ilang opisyal ng Venezuela ang nag-utos sa Bolivarian Navy na samahan ang ilang commercial tanker na umaalis sa mga pantalan ng bansa. Ayon sa mga opisyal, ang aksyon na ito ay ginawa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga barko at ng kanilang mga tripulante sa gitna ng tumitinding tensyon sa karagatan. Sinabi ng pamahalaan ng Venezuela na ang pag-escort ng Navy ay legal at naaayon sa kanilang soberanya, lalo na matapos ipahayag ng US President Donald Trump ang isang embargo laban sa mga barkong na sa sanctions list ng Washington. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng US na layunin ng embargo ay pigilan ang bentahan ng langis na umano'y sumusuporta sa mga network na kanilang itinuturing na labag sa patakaran. May mga barkong sinasabing gumamit ng mapanlinlang na pamamaraan tulad ng pagpatay ng tracking equipment o paulit-ulit na pagpapalit ng pangalan at bandila upang makaiwas sa masusing pagbabantay. At mga kapupong, may mga eksperto at kritiko na nagtanong kung naaayon ba sa International Maritime Rules ang ganitong uri ng aksyon. Well, sa mga oras na ipinatupad ang mga escort ng Venezuelan Navy, kumilos naman ang US sa karagatang Atlantiko. Hinabol ng mga autoridad ng Amerika ang isang malaking oil tanker na iniuugnay sa pagdadala ng Venezuelan oil. Ang barkong ito, na dating kilala bilang Bella 1, ay nakaiwas umano sa isang naunang pagsubok ng US Coast Guard na sumampa rito sa Caribbean. Matapos ang mahigit 2 linggong paghabol sa karagatan, napasakamay ito ng US sa bahagi ng North Atlantic malapit sa Iceland. Sinabi ng US na ang aksyon ay isinagawa sa ilalim ng isang judicial warrant at iginiit na ang barko ay lumabag sa sanctions sa mga nakaraang biyahe. Nang masakyan ito, ang barko ay gumagamit na ng pangalang Marinera at may ibang bandila. Bukod dito, iniulat din ng Amerika ang pagkontrol sa isa pang tanker sa Latin American waters. Ang barkong ito ay may Panama flag, ngunit inilarawan bilang stateless ship na may koneksyon sa network ng Venezuelan oil exports. Ayon sa US Coast Guard, ang tanker ay ini-escort patungo sa isang US port para sa karagdagang proseso. Ang mga aksyon na ito ay bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng sanctions na layong pigilan ang mga oil shipment na sinasabing lumalabag sa global trade rules. Matapos makuha ng US si Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores, naging mas malinaw ang pamamahala at koordinasyon sa Venezuela. Sa mga oras na wala na si Maduro, ilang high-ranking Venezuelan officials ang patuloy na nagbigay ng utos sa kanilang Navy upang tiyakin ang ligtas na pag-alis ng mga tanker, ngunit mariing kinokontrol ng US ang karagatan sa mga operasyon upang ipatupad ang sanctions. Nagbunga ang mga pangyayaring ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ibang bansa. Maring kinundena ng Venezuela ang mga pagsampa at pagkontrol sa mga barko at sinabi na ito ay paglabag sa international norms at panghihimasok sa kanilang lehitimong kalakalan. Ipinahayag ng Venezuela na haharapin nila ito sa mga international forum. Mayroon ding mga bansang nagpahayag ng pag-aalala at nanawagan ng paggalang sa maritime law at sa karapatan ng mga merchant ship. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na nagpapatuloy ang mga hakbang na ito, ipinapakita ng maritime tracking data na maraming barkong may kaugnayan sa Venezuela ang nagbago ng ruta, pangalan o bandila. Ipinapakita ng sitwasyon ang komplikadong ugnayan ng politika, ekonomiya at kalakalan sa karagatan, pati na rin ang mga hamong kinakaharap ng mga bansa sa pagpapatupad ng kanilang mga patakaran nang hindi humahantong sa mas malawak na sagupaan sa pandaigdigang antas. Well, mga kapopong, muling napunta sa sentro ng pandaigdigang atensyon ang North Korea matapos itong magsagawa ng sunod-sunod na aksyon na ikinabahala ng maraming bansa. Sa isang umaga ng linggo, kinumpirma ng mga military observer mula Seoul at Tokyo na nagpalipad ang Pyongyang ng ilang ballistic projectiles mula sa silangan patungo sa karagatan. Ito ang kauna-unahang ganitong aktibidad matapos ang mahigit 2 buwan. Ayon sa mga opisyal ng South Korea, ang mga projectile ay umabot ng malalayong distansya sa ibabaw ng dagat. Ilang oras bago umalis si South Korean President Lee Jae-myung patungong China upang makipagpulong kay President Xi Jinping. Nagpahayag ng pag-aalala ang mga karatig bansa dahil ang mga pangyayaring ito ay naganap sa sensitibong panahon ng diplomasya sa rehiyon. Ang mga aksyong ito ay sinundan ng malawakang operasyong isinagawa ng United States sa Venezuela na nagresulta sa pagkakakontrol kay Nicolas Maduro
at sa kanyang pagdadala sa Estados Unidos upang harapin ang mga matagal ng usaping legal. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng iba't ibang reaksyon mula sa international community. May ilang bansa ang nagpahayag ng suporta, samantalang ang iba naman ay tumutol at sinabing ito ay labis na pakikialam sa panloob na usapin ng isang soberanong estado. Ang sitwasyong ito ay nagdagdag sa tensyon sa pandaigdigang sagupaan ng impluwensya at kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang araw, iniulat ng state media ng North Korea na personal na pinangasiwaan ni Kim Jong-un ang testing ng ilang armas nila, partikular ang hypersonic systems na kilala sa bilis at kakayahang magmaniobra sa himpapawid. Ayon sa ulat, bahagi ito ng paghahanda para sa isang mahalagang pulong ng pamunuan na gaganapin sa huling bahagi ng buwan, kung saan inaasahang ilalatag ang mga susunod na direksyon ng pambansang pulisya. Sinabi ng mga ulat na ang mga missile tests ay umabot sa malalayong bahagi ng dagat sa silangan. At para sa mga taga-masid sa labas ng bansa, malinaw na may mensaheng nais iparating ang timing ng mga aktibidad na ito. Kasabay nito, naglabas ang North Korea ng opisyal na pahayag na mariing tumutuligsa sa aksyon ng Estados Unidos sa Venezuela. Sa pamamagitan ng kanilang foreign ministry, sinabi ng Pyongyang na ang naturang operasyon ay paglabag sa soberanya at hindi naaayon sa mga pamantayan ng pandaigdigang komunidad. Hinimok nila ang iba pang mga bansa na bigyang pansin ang mga pangyayaring ito na ayon sa kanila ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kalayaan ng mga estado. Sinabi rin ng mga tagapagsalita ng North Korea na ang mga kaganapan sa Latin America ay nakaapekto sa balanse ng ugnayang pandaigdig. Ayon sa mga analyst, ang pagsasabay ng matitinding pahayag at mga demonstrasyon ng kakayahan ay may layuning magpadala ng iba't ibang mensahe. Isa rito ang paalala sa Beijing, lalo na sa mga oras na pinapalakas ng South Korea at China ang kanilang ugnayan. Matagal nang may pag-aalinlangan ang Pyongyang sa ganitong mga kooperasyon. Isa pang layunin ay ipakita ang paninindigan at pagiging independyente ng North Korea sa gitna ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang sagupaan. Mabilis ang naging reaksyon ng mga karatig bansa. Nanawagan ng Seoul at Tokyo ng kahinahunan at hinikayat ang lahat na umiwas sa mga aksyong maaaring magpataas ng tensyon sa rehiyon. Samantala, sinabi ng US Indo-Pacific Command na walang agarang panganib sa kanilang mga tauhan at kaalyado, ngunit patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kasosyo para sa masusing pagmamasid sa sitwasyon. Well, mga kapopong binigyang diin ng mga leader at diplomat ang kahalagahan ng open na komunikasyon at dialogo. Bagamat matitindi ang mga pahayag mula sa Pyongyang, patuloy pa rin ang panawagan ng maraming bansa para sa pagpigil at mapayapang pag-uusap sa mga oras na sinusubukan ng pandaigdigang komunidad na bawasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang katatagan sa ugnayang pandaigdig. Well, mga kapupong, muling napunta sa gitna ng pandaigdigang pansin ng Venezuela matapos ang isang biglaang pangyayari na kinasangkutan ng United States at ng pamunuan ng bansa. Naglabas ng video message si Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino kung saan sinabi niya na mariing tututulan ng Venezuela ang anumang presensya ng dayuhang tropa sa kanilang teritoryo. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang pakikialam ng ibang bansa sa panloob na usapin ng Venezuela at handa ang pamahalaan na gumawa ng mga kinakailangang aksyon upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sinabi rin ni Padrino na may mga pangyayaring naganap sa mga lugar na may maraming naninirahan at kasalukuyang kinokolekta ng mga autoridad ang mga ulat tungkol sa mga individual na labis na naapektuhan ng naturang operasyon. Idiniin niya na ang ganitong uri ng sagupaan ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga komunidad, kaya't mahalaga umano ang pagkakaisa ng mamamayan at ng mga institusyon ng Estado. Kasunod nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Bolivarian National Armed Forces ng Venezuela. Kinondena nila ang kanilang tinawag na duwag na pagkuha kay President Nicolas Maduro na iniuugnay sa puwersa ng United States. Ayon sa militar, maraming miyembro ng security team ng Pangulo at mga taong nasa paligid ang labis na naapektuhan sa nasabing aksyon. Ipinahayag ng kanilang army ang kanilang buong suporta sa pamahalaan at ang kanilang determinasyon na panatilihin ang kaayusan at katatagan ng bansa. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng matagal ng tensyon sa politika ng Venezuela. Bago pa man ang insidenteng ito, matindi na ang hamon sa pamumuno ni President Maduro dahil sa mga pinagtatalo ng halalan at mga tanong tungkol sa lehitimasyon ng pamahalaan. Ayon sa pagsusuri ng America's Quarterly, ang pananatili ni Maduro sa kapangyarihan ay nakasalalay sa ilang mahahalagang salik
kabilang ang katapatan ng militar, pagkakaisa ng mga nasa mataas na posisyon at ang epekto ng patuloy na paghihirap sa ekonomiya. Sinabi sa ulat na ang kakulangan sa pangunahing pangangailangan at ang patuloy na problema sa kabuhayan ay maaaring magpahina sa suporta ng publiko sa pamahalaan. Sa mga oras na may pagbabago sa loob ng mga institusyon o sa pananaw ng mga mamamayan, maaaring magkaroon ng bagong direksyon ang politika ng bansa. Ito ang mga indikasyong patuloy na binabantayan ng mga analyst at pandaigdigang tagamasid. Matapos ang naturang pangyayari, nagdeklara si President Maduro ng state of emergency at nanawagan sa iba't ibang sektor ng lipunan na magkaisa. Sinabi niya na ang sitwasyon ay usapin ng pagtatanggol sa kalayaan at dignidad ng Venezuela. Para sa kanyang mga taga-suporta, malinaw na mensahe ito na ang kapalaran ng bansa ay dapat pasyahan lamang ng mga Venezuelan, hindi ng mga panlabas na puwersa. Sa loob ng bansa, halo-halo ang naging reaksyon ng publiko. May mga komunidad na nakaramdam ng matinding takot at pagkalito dahil sa mga ulat ng pagsabog at kilos militar sa iba't ibang lugar. Mayroon din namang ilan na tinitingnan ang pangyayari bilang posibleng simula ng pagbabago matapos ang mahabang panahon ng political deadlock. Ang nakaraang halalan kung saan may oposisyong kandidato na nag-angking panalo ay patuloy na nagsisilbing mahalagang konteksto sa kasalukuyang sitwasyon. Sa pandaigdigang antas, nagbukas ang pangyayari ng mas malawak na diskusyon tungkol sa papel ng mga dayuhang bansa sa mga krisis ng ibang estado. Maraming leader at organisasyon ang nanawagan ng pagpipigil at diplomasya. Binibigyang diin na ang anumang sagupaan ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa rehiyon. Well mga kapopong, sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging mahalaga ang mga magiging aksyon ng pamahalaan, militar at lipunang sibil sa paghubog ng kinabukasan ng Venezuela. Sa gitna ng patuloy na tensyon at kawalan ng katiyakan, nananatiling bukas ang tanong kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa habang hinaharap nito ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kasaysayan nito. Well, kahapon mga kapupong, nagsagawa ang United States ng isang malaking aksyon sa kabisera ng Venezuela na Caracas. Sa operasyong ito, inalis si Pangulong Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores mula sa kanilang opisyal na tirahan at inilipat palabas ng bansa upang harapin ang mga usaping legal sa United States. Ayon sa mga opisyal, ang pangyayaring ito ay resulta ng maraming buwang paghahanda na kinabibilangan ng intelligence gathering, maingat na pagpaplano at koordinasyon ng iba't ibang sangay ng militar at law enforcement. Si President Donald Trump, na nagsalita makalipas ang ilang oras mula sa Florida, ay sinabi na ang operasyon ay inaprubahan noong huling bahagi ng Biyernes ng gabi matapos hintayin ang angkop na kondisyon ng panahon. Ang misyon ay isinagawa sa ilalim ng codename na Operation Absolute Resolve. Ayon kay General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff, mahigit 150 sasakyang panghimpapawid ang ginamit, kabilang ang fighter jets, helicopters, at remotely piloted drones na nagmula sa iba't ibang base sa Western Hemisphere. Sa mga oras na madaling araw, dumating ang puwersa ng United States sa compound ni Maduro sa gitna ng Caracas bandang 2:00 ng umaga. Ayon sa mga ulat, halos madilim ang buong lungsod sa pagsisimula ng operasyon, isang estratehiya na sinabi ng Pangulo na bahagi ng masusing pagpaplano. Tahimik at mabilis na kumilos ang mga tauhan upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa lungsod. Matapos makapasok sa compound, isinailalim ng mga tauhan ng law enforcement sina Maduro at Flores sa kustodiya. Agad silang inilipat sakay ng helicopter patungo sa isang US naval vessel na nakapwesto sa karagatan. Mula roon, inaasahang dadalhin sila sa New York upang humarap sa mga kaso sa federal court. Sinabi ni US Attorney General Pam Bondi na ang dalawa ay haharap sa paglilitis sa Southern District of New York kaugnay ng matagal ng aligasyon ng illegal drug trafficking. Samantala, mariing tumugon ang pamahalaan ng Venezuela. Si Vice President Delcy Rodriguez, na ayon sa konstitusyon ay maaaring umako ng pamumuno kapag ang Pangulo ay hindi makapaglingkod, ay sinabi na ang ginawa ng United States ay isang hindi makatarungang pag-alis sa liderato ng bansa. Hiniling niya ang katiyakan na ligtas sina Maduro at Flores at iginiit na nananatiling lehitimong Pangulo si Maduro. Nanawagan din siya sa mga mamamayan na manatiling kalmado at nagkakaisa. Sa buong Caracas, nakaramdam ng matinding pag-aalala ang mga residente matapos makarinig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog at makakita ng mababang lipad na sasakyang panghimpapawid bago sumikat ang araw. May mga video at ulat ng mga saksi na nagpapakita ng usok at ingay sa iba't ibang bahagi ng lungsod.
Nagdeklara ng emergency ang mga lokal na autoridad at may mga armored vehicle na nakita sa mga kalsada pagsapit ng umaga, palatandaan ng tumitinding tensyon na inihahalin tulad ng ilan sa isang sagupaan ng kapangyarihan. Pero mga kapupong iba-iba ang naging reaksyon ng international community. May ilang leader ng ibang bansa ang kumondena sa aksyon ng United States at nanawagan ng diplomasya, sinasabing dapat igalang ang soberanya ng bawat bansa. Mayroon din namang sumuporta sa layunin na papanagutin si Maduro sa mga alegasyon laban sa kanya. Sa loob ng United States, may mga kritiko ring nagtanong kung tama bang isinagawa ang operasyon ng walang malinaw na pahintulot ng Kongreso. Anyway, mga kapupong, sinabi ni President Donald Trump na tutulong ang United States sa isang mapayapang transition at makikipagtulungan sa muling pagbangon ng Venezuela, kabilang ang posibleng pakikipag-ugnayan ng mga American companies sa sektor ng langis. Gayunpaman, kanyang sinabi na ang pangmatagalang solusyon ay dapat magmula sa isang maayos at lehitimong pagbabago ng pamumuno na magbibigay daan sa katatagan at kaayusan ng bansa.